Magkano ginastos mo, boy? Alis kalahating Kalahating milyon. Kalahating milyon? Okay, Lods, welcome back to my YouTube channel, Facebook page, and then TikTok, no? So for today's video, magagawa tayo ng reaction video regarding sa post ng isang vlogger sa Canada. Yan ay si Jeramel in Canada. Ayan. Mag-follow kayo sa kanyang Facebook page. At ang mga vlog niya din ay about sa pagiging isang OFW. So naintriga lang ako dito dahil nagba-viral siya, nagpop-up siya sa newsfeed ko, and then pinapanood ko siya actually. Kung magkano nga ba yung nagastos ng mga kasamahan niya sa trabaho nung uuwi sila sa Pilipinas. Kasi ako din, ramdam ko rin talaga. So hindi ko pa masyado tinatapos yung video kasi gusto ko maging pure yung reaction ko dun sa video. Credit to kay Jeramel in Canada. Okay, so mag-follow kayo sa kanya. Gawan ko lang ng reaction. So yun guys, so ito si Arnie guys, so kakauwi lang nito last year. Ito yung mga kasamahan mo. Kakauwi lang nito last year mo, di ba? Magkano? Ganun, no? $8,000 yung pamasahe. Dahil sa 125. kapag pagdating talaga sa pamasahe, dun talaga mas tinataga yung mga umuwi na OFW sa pamasahe pa lang. Nakaka-relate ako dyan, talagang mahal talagang pamasahe. Minsan dito sa Spain papuntang Manila, balikan na yon. Madrid to Manila, Manila, Madrid, yung pinaka nakita kong mahal talaga nasa maabot ng 2,500 euro yan, Lods, nasa magkano yon, sabihin na natin na 160 tapos 30 120, 150,000 pesos. Lalo na kung tawag dito, peak season yan. Yung mga holiday, mga Christmas, bakasyon, like August, September, or July. Yan mga yan, mahal talaga. Pero minsan may mga promo talaga ang mga airlines. Pero promo nga, napakahaba naman ng layover, napakahaba ng biyahe. Kaya naniniwala ako na siguro napunta doon kaya 500,000 yung naging budget nila dahil nataga sila sa airlines. Pero hindi natin alam kung ilan ba yung ilan silang umuwi, ilan silang pamilya, kaya kung bakit umabot ng 500,000 Pesos. 125,000. So, hindi pala obra yung 100k na ano, hindi. pahit money. Ha? Hindi talaga. Sa airport pa lang, ubos na. Hindi ko pa nakalapag ng Pilipinas. 1,000 mo dun, wala na. Pagkabariyahan, di mo na Ay, tas Correct. Naniniwala din ako doon yung 1,000 pesos pagdating sa Pilipinas. Pakiramdam ko, alam mo, nung umuwi ako, sa Spain din ako gumagastos. Basta napaka-grabe yung inflation na dinanas ng Pilipinas. Ibang-iba na ngayon, 2023, ibang-iba na ang Pilipinas. Ibang-iba na yung gastusan sa Pilipinas. Kaya naisip ko, paano sila nakaka-survive? Di tinatanong ko, tumaas ba yung sweldo ninyo? Hindi naman, konti lang, pero grabe yung tinaas ng mga bilihin sa Pilipinas. Konti na lang talaga, Lods. Lalo na yung mga hindi pa nakakauwi ng Pilipinas, mga sabihin natin 5 years na hindi na nakakauwi ng Pilipinas. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, Lods, doon yung marirealize talaga kung ano yung sinasabi namin. Ay, ito si Michael, kakauwi lang ito last month eh. Pag nabariyahan mo dun, wala na. Bariyan na talaga. Pwede na ba 100,000? Pocket money pag umuwi ng Pilipinas? Kulang? Dapat may mga 500 Isang araw. 500k? Ang saklap, 500k mga guys. Ating milyon. Kala, pocket money pala yung guys ha. Plus mamasahe na 300. Oh. So yung pamasahe nyo 300k, no? Sobra. Kasi marami sila guys. Kaya yun. Lalo pag Christmas season ka uwi. Mahal ba bilihin doon? Mahal bilihin ba? Mahal. Pamasahe pa lang. Dalawa pa kami alis. Mabili ka ng tropa mo isang case na beer, 600 yung case. Bigyan mo isang 1,000. Wala na sukli. Wala na supply. Sa atin naman talaga mga Pilipino, hindi natin talaga maiiwasan. Parang naging kultura na natin yun. Na kapag matagal kayo hindi nakita-kita, lalo na kapag OFW, talagang minsan magkakaroon ng kantsawan na, uy,
painom ka naman dyan. Libre naman ganito ganyan, pakain ka naman. Pero para sa akin personal ko to, dapat isa yun sa mga bagay na hindi siya mawawala, pero unti-unti bawasan natin kasi ang mga OFW umuwi sa Pilipinas, minsan di na talaga din nila naiisip yung pera. Ang gusto lang talaga nila is yung masulit yung time na bakasyon nila, na kasama nila tong mga tao na hindi nila nakasama ng matagal, yung mga ganung tipo. Pero minsan kapag nasosobrahan tayo sa saya, tagalan din sila nakakita, nasosobrahan tayo sa pagiging mabait, minsan din natin napapansin na yung paunti-unti na bigay natin, paunti-unti na panlilibre natin, hindi natin namamalayan, lumalaki na siya, Lods. So, kailangan pa rin talaga natin na tayong mga OFW, i-budget natin, or mas maganda kung maglalabas tayo ng cash, alam natin na hanggang dun lang, okay lang kahit maubos yun, pero hindi ka masasagad. Nagets mo yung point ko. Dapat hindi mo ilalabas lahat yung pera mo na dala-dala mo sa Pilipinas, na sa ganun hindi darating yung punto na magtataka ka, ano nangyari sa pera ko, diba? So yan, Lods, meron pa yan may continuous pa yan pero mas maganda na panoorin nyo mismo yung continuation ng video ni Jeramel in Canada. Ayan, mag-follow kayo sa kanya at panoorin nyo yung kanyang kabuuan ng vlog pagdating doon. So mga Lods, talagang nangyayari yan Nangyayari yan sa buhay ng mga OFW, lalong-lalo na kapag uuwi. Sa mga nakakwento sa akin dati, talagang halos buong nila, yung iba buong naipon nila sa pagiging OFW nila, nauubos talaga pag umuwi sila ng Pilipinas. Tapos pagbalik nila sa ibang bansa, for example dito sa Spain, trabaho na naman, ipon na naman, tapos uwi na naman. Diba, parang mas okay talaga na dapat mas maging matalino tayo sa paghawak ng pera. Siguro kapag next time tayo uuwi, ito lang yung budget natin, para nang sa ganun, pagbalik natin, hindi naman yung talagang pagod na pagod tayo, tapos wala na naman, back to zero na naman yung pag-iipon natin. Okay lang talaga, as in okay lang. Alam na, intindihan ko talaga na gusto mo lang mag-enjoy, gusto mo lang din talaga na makasama sila, makabanding, bawiin yung mga oras na hindi mo sila nakasama, bawiin yung mga holidays, mga moments na nakalipas nang wala ka doon. Okay lang yun, pero kailangan pa rin talaga natin mas maging matalino sa paghawak ng pera, kasi kung uubusin natin lahat, Lods, tayo din yung mahihirapan sa buhay. So dito na lang muna matatapos ang ating video, Lods. Hanggang sa susunod ulit na mga kwentong OFW sa ating mga reaction video na nangyayari viral on social media. Bueno, maraming salamat, Lods, ulit sa inyong panonood, and please follow my Facebook page and Jeramel in Canada. Bueno, thank you so much again, and hasta luego mga Lods. Ciao!